Welcome back again sa ating channel mga ka-treasure hunter. Nandito na naman po tayo sa ating usapang pag-treasure hunting at tayo na naman po ay magbabahagi na naman ng kaunting kaalaman tungkol po sa mga sekreto ng mga hapon. At tayo ay magbibigay na naman ng mga markers na kung saan galing po sa Japanese code at atin po itong ibabahagi sa inyo sa abot po ng ating makakaya. At bago natin umpisahan ang ating pagbabahagi mga ka-treasure hunter, tayo na naman ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating channel. Maraming salamat po ulit sa inyo pong panunood sa aking mga videos. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated kayo sa mga i-upload kong videos mga ka-treasure hunter. So, tayo nga po ay magbibigay ng mga ilang markers na kung saan galing po sa Japanese code at atin po itong ipaabot sa ating mga kababayang amateur treasure hunter na ngayon pa lamang nagsisimula. At yung mga treasure hunter na hindi pa alam ang meaning ng mga sign at markers na ito. So tayo ay magbibigay ng markers na kung saan madalas po nating makikita sa atin pong pag-treasure hunting. Ang mga markers po na ito ay napakahalaga at maging ako ay nakatuklas po nito at na-discover ko po ang mga markers na ito sa akin pong pag-treasure hunting. At alam ko na ilan po sa inyo ay maaaring nakatupo na ng mga markers na ito. Ang mga markers po na ito ay ang mga hugis puso na kung saan taglay po ng mga tao at mga hayop na kung saan ginawa po ito ng Panginoon bilang isa po sa pinakamahalagang bagay sa mga hayop at maging sa mga tao na kung saan nilikha ng Panginoon. So ang mga hugis puso po na kung saan itinatak sa bato at hinugis po ng mga Hapones ay atin po itong ibahagi sa inyo na kung saan galing po sa kanila mismong Japanese code na kung saan kanila pong ginawa na ibinahagi po dito sa ating bansa at atin po itong ipaabot sa inyo sa abot po ng ating makakaya sa pamamagitan lamang ng simpleng pamamaraan ng pagbabahagi sa pamagitan po ng pagguhit. So pagpasensyahan nyo na po sapagkat ang akin pong pagbabahagi ay iginuhit lamang sa papel. So hari kayo at samahan ninyo ako sa maiksing pagpapaliwanag tungkol po sa mga marker na kung saan hugis puso galing mismo sa Japanese code mga ka-treasure hunter. Welcome back again sa ating channel mga ka-treasure hunter. Continue po tayo sa ating pong pagbabahagi ng mga markers and sign na kung saan galing po sa Japanese code at atin po itong ibahagi sa inyo sa abot po ng ating makakaya. At bago natin umpisahan yan ay magvi-videos po muna tayo sa ating kapaligiran sapagkat dagdag po ng kagandahan sa ating ginawang pagbablog sa ating pong pagvi-videos. So ito po ay karagdagang view na kung saan pasisilayan po natin sa inyo mga ka-treasure hunter. So bago natin umpisahan yan, titingnan po natin ang mga ilan po sa mga views dito sa itaas po ng bundok. Ito pong views na ito ay nandito po tayo sa itaas ng Baguio City at kung makikita ninyo, lahat po na yan ay mga bahay na napakarami. So makikita ninyo yung mga bahay na yan. Kumpul-kumpul po ang bahay sa Baguio City. Kung saan dito po tayo sa itaas ay wala pa po masyadong mga bahay rito sapagkat dito po ay kabundukan. Nasa itaas po tayo ng bundok. So maganda po talaga ang lugar dito sapagkat napakaganda ng simoy ng hangin sapagkat nandito po tayo sa lugar na kung saan maraming mga pine tree na itanim or tumubo dito po sa itaas ng bundok. So tayo ay nasa itaas ng kabundukan. Dito po tayo naghahunting-hunting. Umpisahan na po natin mga ka-TH ang atin pong pagbabahagi sa inyo ng ilang mga markers na kung saan atin pong iginuhit sa papel. Puntahan po natin yung papel na yun na kung saan atin pong ibahagi sa inyo sapagkat nandito po ako sa itaas ng bundok. Ay pupuntahan po natin sa ibaba sapagkat nandoon po sa ibaba ang
ating pong ibabahagi. So kita ninyo yung kapaligiran, puro po garden yan mga ka-treasure hunter. Mga garden po ng mga katutubo dito po sa itaas ng bundok. So, nandito po ang ating iginuhit na mga markers. So ito pong mga markers na ito mga ka-treasure hunter ay hugis puso. So naka flat or nakapatayo po ito. Itong malaki or maliit na yan, kung ginuhit sa bato yan, yan po ang kahulugan niya. Rich object buried was buried. Ibig sabihin may kayamanang napaka dami. Ibig sabihin ng rich mga ka-treasure hunter ay yaman o malaki. Kasi hindi ka naman magiging rich kapag hindi malaki ang naitago dyan. So ibig sabihin part ng big object was buried. Pag sinabing big object o rich object mga ka-treasure hunter, ang ibig pong sabihin yan ay bagay na kung saan ibinaon nila. So malaking kayamanan na kanila pong ibinaon. So yan po ang Japanese code meaning ng hugis puso. So madalas po nating makikita ito sa mga treasure site, ang hugis puso. Marami po kasing nagtatanong, ano po kaya ang kahulugan ng hugis puso? Katiit, so sasagutin po natin. Ang hugis puso po ayon sa Japanese code ay rich object was buried. Ibig sabihin mayroon pong malaking kayamanan na kung saan naibaon diyan po sa kinaroroonan ng hugis puso. So lagi nilang tinatanong na saan ba, ilang lalim niyan, anong gaano kalalim niyan. Makakita pa po tayo ng mga markers na kung saan nasa paligid niyan o nasa ilalim niyan. Ang importante, malaman po natin kung ano po ang meaning niyan, sapagkat ang meaning niyan ay nandyan po sa kudigo na kung saan iginuhit po ng mga Hapones sa kanilang coding o Japanese coding mga ka-treasure hunter. So yan po ang kahulugan niyan, rich object was buried. Kapag makita tayo ng malaking bato na hugis puso or maliit na iginuhit sa bato, yan po ay nagsasabing rich object was buried. So susunod, ito pong mga iginuhit sa bato na kung saan madalas nating makikita na kung saan maliliit lamang na hugis puso. Ang ibig sabihin yan, kayamanan, pag-asa at pasensya. So kapag makakita tayo ng ganyan, siyempre magpapasensya kayo kasi may kayamanan dyan, may pag-asa. So habang nabubuhay tayo, may pag-asa, may kayamanan, pasensya kayo, hanapin ninyo. Yan po ang kahulugan yan, rich, hope, and patience. Kapag nakita tayo ng mga maliliit na hugis puso, madalas po nating makikita ito kapag naguhukay tayo. Marami tayong mahuhukay ng mga hugis puso na bato na kung saan maliliit lamang. So ang kahulugan po niyan ay kayamanan, pag-asa, at pasensya. So ibig sabihin continue lang ng paghuhukay pailalim, sapagkat ang ibig sabihin niyan kayamanan, pag-asa at pasensya. So pasensya ka muna, tiis ka muna, continuous ka lang ng paghuhukay mo, sapagkat nandyan ang nakatagong sikreto ng mga Hapon. So rich, hope, and patience kapag makikita tayo ng mga maliliit na mga bato na kung saan mga hugis puso sa atin pong paghuhukay sa treasure site. So napakahalaga po ang meaning na yan, sapagkat maaaring hindi alam ng ating mga ka-treasure hunter na yan po ay isang sign na kung saan kayamanan, pag-asa at saka pasensya. So pasensya ka lang, continue ka lang sa iyong paghuhukay. So susunod, at ito na naman pong mga sign nito na kung saan hugis puso na makikita natin pabaliktad. So kapag makikita tayo ng bato na kung saan ang hugis puso po ay pabaliktad ang pagkalagay, kasi ang mga hugis puso po ay minsan ay ginawa pong arrowhead ng mga Hapon.
sa treasure site nila, makakita tayo ng mga ganito na ang ibig sabihin yan ay mountain footstep. So pag sinabing mountain footstep, ano po ang ibig sabihin yan? Bundok ang tinutukoy niya, sa paanan ng bundok. Kasi footstep mountain footstep. Kayo na po ang magbigay ng meaning niyan sa Tagalog or sa Bisaya. Sa English po ang tinatawag na ganyan ay mountain footstep po ang kahulugan ng hugis puso na pabaliktad or ang tulis niya ay patayo. So kapag makakita tayo ng ganyan, ang ibig pong sabihin niyan ay mountain footstep, mga ka-treasure hunter. So ito na naman po, ito pong panghuli. Itong mga sign na ito ay parang may mga letter U, pabaliktad, pababa, tapos nandyan ang hugis puso sa gitna. Ito po ay nasa Japanese code. At kung makita po natin ito, ang kahulugan po nito ay treasure sign. So, treasure sign lang ang kahulugan yan. So, regarding kung nasaan ang treasure dyan, gaano kalalim, atin po itong tuklasin. Huwag po natin iasa lahat sa pagtatanong at magsisikap po tayong alamin at tuklasin ang mga sikreto sapagkat hindi po ganun kadali at ganun kabilis makukuha ang treasure hunting. Hindi po ito kaparehas ng kamuti na isang tusok lang ay malalaman na agad. So kailangan may kudigo tayo at gamitin natin yung kudigo upang matuklasan natin ang mga nakatagong sikreto ng mga Hapon. So, ang meaning po niyan ay treasure sign lang. So, kung gaano kalalim, may mga sign pa po sa paligid dyan na kung saan matatagpuan natin, na kung saan ay magbibigay sa inyo ng code para matuklasan ninyo ang mga nakatagong sikretong kayamanan. So, hanggang dyan na lamang po ang ating pagbabahagi at sana ay nakapagbigay na naman po sa inyo ng kaunting kaalaman tungkol po sa mga markers na ito na kung saan ay madalas nating makikita. Common ang hugis puso. So hanggang dyan na lamang at maraming salamat po sa inyong panonood, aka Yusuf Yamato.